Sa isang maliit na baryo sa baybaying bahagi ng Nasugbo, Batangas, nananatiling buhay ang isang 4 na taong gulang na misteryo ng pagpaslang. Dahil dito, sinasabing may 2 kaluluwang pagod at hindi matahimik na patuloy na gumagala sa lugar, naghahanap ng hustisya at kapayapaan. Tag-init ng 1999 nang magising ang tahimik na bayan sa malagim na balita. Brutal na pinaslang sina Marita, isang 40 anyos na may bahay na ang asawa ay OFW, at ang kanyang 18 anyos na anak na si Jennifer sa loob mismo ng kanilang bahay. Ang pangunahing suspek? Si Corazon, isang kaibigang tomboy. Ang motibo? Pera. Walang kapitbahay ang nakarinig ng mga hiyaw ng mag-ina habang sila'y pinaslang. Nangyari ang krimen lagpas hating gabi, sa oras na halos lahat ay mahimbing na natutulog, kaya nakatakas ang salarin. Isang kapitbahay lamang ang nakakita sa tumatakas na suspek, ngunit aso lamang ang nakatahol upang magbabala. Nang malaman ang sinapit ng anyang pamilya, umuwi mula sa abroad ang asawa ni Marita na si Tony. Siya ang nag-asikaso ng kaso, humingi ng tulong sa mga kaibigan at kapitbahay upang matunton si Corazon. Makalipas ang ilang buwan, natunton ng mga awtoridad si Corazon at ikinulong. Sinentensyahan siya ng habaang buhay na pagkakabilanggo at idiniklarang tapos na ang kaso. Ibinenta ni Tony ang bahay at tuluyang umalis ng baryo. Mulit dahil sa isang teknikalidad, nakalaya rin ang salarin. Hanggang ngayon, malaya si Corazon sa kabila ng krimen. 4 na taon matapos ang insidente, nagsimula ang mga kababalaghan. Ang pamilyang Martinez na bumili ng bahay ay nagsimulang makarinig ng mga kakaibang ingay sa madaling araw. Hinanap nila ang pinanggagalingan, ngunit wala silang makita. Para itong mga tinig ng mga babaeng umiiyak, humihikbi at humihingi ng tulong. Saklolo! Lumipas ang mga araw at naririnig na rin nila ang malalakas na hiyaw kahit sa tanhaling tapat, kasabay ng tunog ng nagmamadaling mga yabag sa loob ng bahay. Pagkaraan, ang mga ilaw ay kusa ng nagbubukas at nagsasara. Nakakatakot kapag bigla na lang bumubukas at namamatay ang ilaw kahit walang gumagalaw. Hindi rin namin alam kung saan nanggagaling ang mga yabag. Pakiramdam ko, hindi kami nag-iisa rito. Kwento ni Joseph, ang anak. Ibinihagi rin niyang may kakaiba siyang panaginip. Isang babaeng umiiyak sa kalaliman ng gabi. Hindi raw siya nagsasalita, nakatitig lamang. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Kahit ang kulay ng suot niya, hindi ko maalala. Dagdag niya. Samantanang, si Eliza, ang ina, ay nakakaramdam ng matinding presensya sa patio sa likod ng bahay habang nag-aalaga ng halaman. May anino raw na dumaraan sa gilid ng kanyang panangin, ngulit kapag titingnan niya, wala naman. Hindi ako natatakot. Kung may mga kaluluwa man ito, handa akong harapin sila at tanungin kung ano ang gusto nila, sabi niya. Naniniwala siyang ang presensyang iyon ay kina Marita at Jennifer, mga kaluluwang uhaw sa tunay na hustisya, ngulit walang tinig na makapagsalita para sa kanila. Kahit ang mga dumadaan, ramdam na may kakaiba sa bahay, parang nagluluksa ang buong lugar. Dati puno ng bulaklak ang hardin tuwing tag-init, obserbasyon ng isang kapitbahay. Tila ang buong bahay ay nagdadalamhati sa sinapit ng mga dating naninirahan dito. May mga residente na takot magsalita. Para sa kanila, ang karaanan ay dapat manatiling nakaraan. May ilan naman na naniniwalang may mas malalim pang lihim sa likod ng krimen. Ngunit walang nagsasalita. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang misteryo. At ang mga kaluluwa ni Marita at Jennifer ay sinasabing hindi pa rin matahimik, naghihintay sa araw na mabunyag ang tunay na kwento ng kanilang kamatayan.
Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!